Ngayon ay dadako sa pangalawang usapin tungkol pa rin sa Hajj na may kaugnayan nito doon sa una nating lecture. Ang una nating lecture, ang usapin na ating tinalakay ay tungkol sa sino yung mga tao na sila ay nararapat dapat lang na mag-Hajj. Nabanggit natin yung mga 5 kondisyon na yon at dahil hindi natin alam ang bukas na mangyayari. Ngayon, sa pangalawang yugto ng ating talakayan ay ang ating paksa ay tungkol sa kayfiyatu at-takhtid lil Hajj. Sino ang nakaintindi doon sa Tagalog? Lil Hajj. Ano yun sa Tagalog? Ha? Paano? Anong paano? Paano magmahal? Ha? Paano paghandahan ng Hajj? Paano ang pagpaplano sa paghahanda sa pag-Hajj? Mashallah. So, ibig sabihin, yung unang ating topic na diskusyon at itong pangalawa, mayroon ba itong ugnayan? Wala. Meron? Kondisyon, sino yung mga dapat? Ngayon, dahil nandoon na, ang pangalawa, kailangan mong magplano. O, di ba? So, yun ang kanyang ugnayan. There is a connection between the first discussion, the topic that we had delivered a while ago, and to the second topic that we are going to discuss at the moment. So, bakit kailangan magplano? Sino sa inyo ang hindi nagpaplano sa buhay niya? Wala. Talaga ba ron? Not kayo nagpaplano? Ang tanong, ang mga plano ba ninyo sa buhay ay nakakamit ninyo? Soon. Ha? Pwede bang hindi tayo magplano na lang? Yung sabi nating Nochi Balachi. Di ba? Ganun naman ang Pinoy. Ugali natin mga Pinoy na ipinag-iniwanan sa atin ng mga Espanyol ay ang gawain na bahala na. Tinuro yan ng teacher namin noong kami ay nasa high school at ito daw ay itinuro sa atin ng mga Espanyola. Bahala na. Gayon din. Kayo, minsan sinasabi nyo, sige lang bay, bahala na. Sige lang. Maski meron kang gagawin, bahala na. So, ibig sabihin, hindi nagpaplano. Minsan may plano ka, hindi mo nakakamit. Di ba? Minsan may plano ka na ito siya, ito gagawin mo, kinabukasan, na bago. Ito mo yung plano mo sa pera mo na tinago mo na hindi mo pinautang sa mga may nangangailangan. Bukas isang araw, nawala ang pera mo. Asan napunta? Aywan. Nawala. O di kaya napunta sa ibang paraan. So, ibig sabihin ba ito ay wag na tayo magplano kasi hindi rin naman siya natutupad. Bro, nakainom na kayo ng kape? Ha? Tumabla ang kape sa inyo ngayong araw? Anong mas maganda? Magplano o hindi? Yes. Agreed upon all the people around the globe. Kailangan natin magplano. At yan ang Islam. Magplano ka na hindi natupad, importante, nagplano ka. Di ba? Kaysa hindi ka nagplano. Kaysa sa wala kang plano.
Dalil, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan kasama niya ang kanyang mga sahaba. Sabi niya, ito ang gagawin natin. Nagplano siya, gumuhit siya doon sa may isang lupa, tapos may ginamit siyang kahoy, tapos ito ang gagawin natin, doon kayo dadaan, kayo dito sa grupo, ganyan. Nagpaplano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil sa Quran, meron ba? Meron. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, wal tanzur, tignan ninyo, paghandaan ninyo, yun, ano ang inyong madadala, ano ang inyong makakamit, pagplanuhan ninyo, magbaon kayo, ano ang mangyayari sa inyo sa kinabukasan. At katakutan ninyo ang Allah dahil siya ang tunay na nakakabatid sa lahat ng inyong ginagawa. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin magplano. Pero may maganda ang kasabihan ang mga maranaw. Sabi nila, tuba diwan suranun na asar ka pimbitakan. Lumalan sa tagman na di kuram panasadar. Hulat lang bay. Kadyot lang. Kaya masyado kayong hot Tagalog. Ang ibig sabihin nun sa Tagalog ay, ginawa ko ang paraan na dapat kong gawin. Pero kung ito ay hindi natupad, hindi ako magsisisi. Dahil importante, ginawa ko ang ano ang dapat kong gawin. Magplano ka man, mayroon din plano ang Allah para sa iyo. Para sa atin lahat. Kaya sabi nga nila, I did my best, but I think my best didn't go through enough. Tama ba yun? Tama? Mario, hindi mo narinig yun? English yan. Tagalog mo siya. I did my best, but I think the best didn't. Anong kanta? Hindi ko sinasabi na kanta. Ibig sabihin, kung naintindihan nyo yun. Di ba? Wasn't go through enough. O yun, ito. Buti pa ito, alam nyo, mashallah. Musikero ito noon eh. Buti na lang naging Muslim ngayon. Mashallah. So mga kapatid, kailangan nating magplano. Ngayon, ano ang mga plano na dapat gawin ng isang tao na pag siya ay mag-hajj? Maghanda ka. Di ba bro? Paghandaan mo. Di ba dito sa mundo, naghahanda tayo para sa akhirah? Tama? Sino sa inyong walang handa sa akhirah? Meron. So, anong handa natin sa ating pag-hajj? Kayfiyatu takhtitul hajj. Awalan, at-takhtit al-imani. Ayan. Takhtit al-imani. Dito ako kasi malakas ang aircon dito. Tapos, maanuan dito yung likod ko na problema pa na. So, ulitin ko yung tanong ko. O sinong uulit? Anong tanong ko kanina? Anong unang paghahanda? At-takhtitul imani. Unang pagpaplano ay ang pagpaplano ng pananampalataya. Allahu Akbar. Kailangan pala pagpaplano ng pananampalataya ng ating iman.
Paano kaya yun? Anong idea mo? Kapatid, Nuh. Kapatid na Nuh. Natuto ako kay kapatid na Nuh dahil sa level 4, 3 lang sila ang estudyante namin sa level 4. Matira ang matibay. Umalis ang lahat. Sumikat ang araw, lumubog, nawala ang lahat. 3 lang silang natitira. Mashallah. Sana all. Pero kami, sanay na kami niyan eh. Dito sa Bata, level 1, daghan kayo. Marang pa naghiram pa doon ng upuan para dalhin doon. Nagsisiksikan pa sila. Bago magtapos ang level 1, nabawasan na. Pagdating sa level 2, nakalahati. Level 3, 1/3. Level 4, kayo nang magbilang. Bro, after all, ang Islam hindi niya kailangan ng quantity. We need the quality of the people. Hindi kailangan ng Allah na marami ang pumasok sa Islam. Hindi tayo kailangan ng Allah. Hindi tayo ang kailangan ng Islam. Tayo ang nangangailangan sa Islam at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang mga gawain natin mabuti ay makakadagdag sa kapangyarihan ng Allah. O matutuwa si Allah. Oo, natutuwa siya sa mga gawain natin, pero ito ay para ito sa sarili mong kapakanan. So, ang plano na kailangan natin magplano ng pananampalataya. Paano yun? Paano magplano ng pananampalataya? Anybody? Paano? Pananampalataya. May plano pala ang pagpapanampalataya natin bago mag-Hajj. O sige, ano yun? Sino nagsabing meron? Ikaw, Bay, Bisaya? Sige. Sige, Bay. Unsa to? Unsay takhtit al-imani. Pagpaplano ng pananampalataya, ano? Allahu Akbar. Tapos na. Tapos na ang usapin natin. Takbir! Al-ikhlas an-niyah. Foundation ng Islam. Foundation ng pananampalataya. Dahil pag ikaw ay gumawa ng gawaing pagsamba sa Allah na hindi ikhlas, walang saysay. So kailangan natin ikhlasun niyah. Bakit ka nga ba mag-Hajj? Para matawag na ikaw si Haji? Para ikaw pag uwi mo sa Pilipinas, doon sa amin, ay kailangan may streamer na napakalaki, isusulat, Haji Ismail. Wala yun sa inyo, bro? Wala sa inyo yun? Yung Haji-Haji? Sa Maguindanao, Tausug, wala? O meron din. Ngayon, ginagawa rin ngayon ng mga balik Islam. Okay, so, ang kailangan natin ay mag-ikhlas na, ya Allah, mag-Hajj ako dahil ito ay para sa iyo, dahil ako ay tutugon sa panawagan mo. At tanggapin ito, ya Allah, para sa akin. Nang sa ganun ay matanggap ang iyong pag-Hajj. So, unang plano mo sa pag-Hajj, kapatid, na ikaw ay mag-Hajj ngayon. Kayo na nag-Hajj ngayon dyan sa Pilipinas, na hindi pa kayo nakaalis, kailangan iplano na ninyo na ang gawin ninyo ay mag-ikhlas na kayo. Na itong gagawin nyong pag-uutos ng Allah ay gagawin nyo para lamang sa Kanya. Na walang pagtatambal, hindi pakitang tao, hindi parinig sa tao, at kailangan ito ay para lamang sa Allah dahil sa pagtugon sa Kanyang panawagan. Nakuha natin yan sa level 1. Innamal a'malu binniyat. Ang mga gawain, ang pagbabasihan ay ang mga gawa. Pag ang gawa ay hindi mo walang saysay dahil hindi ka nakapag-ikhlas. Tama? Mga kapatid, alam nyo ba na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladhina amanu wa amilus salihat
fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dhalika huwal fawzul mubin. Yaong sila na naniniwala sa Allah at nagsisigawa ng gawaing mabuti, ay sila ay bibigyan ng habag at papapasukin ng Allah sa kanyang kapatawaran at habag. Ito ang tunay na pinakadakilang tagumpay sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. Alamin nyo, ang tagumpay dito sa mundo temporary, hindi nananatili. At ang mga tagumpay dito sa mundong ito, panandalian at hindi totoong tagumpay. Ilang mga tao na nagtagumpay ayon sa kanila dahil sa kanilang karir, dahil sa nakamit nila, pagkatapos ang tagumpay na ito na inaakala nila, ito ang nagpahamak sa kanilang buhay sa huling hantungan ng kanilang buhay. May ganon? Meron. Ang dami kaya. Tagumpay sa una. Pangalawa, pagsubok. Pangatlo, pagsisisi. Sasabihin niya, sana hindi na lang ako naging ganito. Dahil naging pahamak sa kanya ang tinuturing niyang tagumpay. Walang tunay na tagumpay, o ulitin ko, maliban kung sino ang pinatawad ng Allah at tinanggap niya sa paraiso. Yun ang tunay na tagumpay. At ito ang layunin natin dito sa mundo kung bakit tayo nagpupursige na gumagawa ng mga gawaing mabuti at pagsamba sa Allah. Pangalawa, sa iman at taktit ay ang al-iman na sinasabi nating ikhlas. Pangalawa ay tauba. Ano ibig sabihin ng tauba? Pagsisisi, paghiling ng tawad, pagbabalik loob, hindi na gagawin ang kasalanan. Bago ka mag-hajj, ilista mo, alamin mo ang mga gawain mong hindi kaaya-aya at isipin mo na yun na, ya Allah, mag-hajj ako, sana mabago ito sa akin. Kailangan pa rin yun, bro. Gusto mo matanggap ang hajj mo, sister? Bro, paghandaan mo ito. Dahil ito ang tunay na paghanda para makamit mo ang tunay na gantimpala ng pag-hajj. Ulitin ko, bakit ka ba mag-hajj? Hindi pa para sa Allah. So kailangan, daanin mo ang tunay na anong paraan para ikaw ay mag-hajj. So ang pagbabalik loob, may mga iba, hindi ako judgmental, hindi rin ako marites, pero narinig ko sa iba. Sabi nila, mag-hajj tayo kasi mawawala lahat ng kasalanan natin. Tapos, pag nakapag-hajj tayo, wala'y problema ba eh. Kaya magtawba ulit tayo, magbalik loob ulit tayo sa Allah. Astaghfirullah. Sino yun? Muslim? Muslim hindi. Ikaw hindi. Ayaw niya umamin, ha? Ayaw niya umamin. Muslim yun. Muslim na makasalanan na mayroong pa ring pananampalataya sa kanyang puso't isipan. Na naghahangad pa rin na papatawarin siya ng kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mga kapatid. So, kailangan ng pagtatawbah, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na paghahanda ng iman na pananampalataya sa pag-hajj ay ta'allum bi ahkam al-hajj. Ano ibig sabihin nun? Ang pag-aaral sa mga alituntunin ng pag-hajj. Kayo na nag-hajj mula sa Pilipinas, merong ibinibigay na mga pamphlets ng mga sheikh ninyo. Kayo na mag-hajj dito sa mga Islamic Center, may ibinibigay ang mga Islamic Center ng pag-hajj. Pero wallahi, subhanallah, napakaganda at maswerte na nag-hajj ang mga taga Saudi Arabia na sila ay nag-hajj sa mga Islamic Center. Dahil sa Islamic Center, ang pag-hajj nyo, hindi lang pag-hajj dahil pag-aaral din.
Araw-araw mula na umalis kayo sa Riyadh, dito pa lang binabakbakan na kayo ng mga aralin sa Hajj. Pagdating mo sa Mina, hindi pa kayo mag-Hajj, lecture na naman. Ilang daming lecture na pinapakinggan. Pag lumabas ka, sasabihin sa'yo ni Sheikh Noor, Mafi Khuruj! Taal huna. Yan. Papapasukin ka. Kayo na mahilig magmarites, hindi pwede. Dahil bawal. Wallahi mga kapatid, napakaganda at maswerte ang mga nag-hajj dito sa Saudi Arabia, sa mga Islamic Center, dahil libre pa. Sana all libre. Sa Pilipinas, magkano ngayon? Alam niyo ba magkano ang budget ng pag-hajj ng isang tao? 350 to 400K. Wala pa doon yung baon mo. Yes, bro. Laki, subhanallah. 500,000 dapat meron ka, isang tao. Kasama na doon yung mga pasalubong, baunin mo, lahat. Ikaw na nandito, bro, libre. Allahu Akbar. Hindi lang libre sa pagkain at pati sa pag-aaral. Napakaswerte ng mga nag-hajj dito. So sa At-Takhtitul Imani, kinakailangan natin dito na makinig, mag-aral at maging tayo ay aware doon sa mga alituntunin sa pag-hajj. Bakit? Why? Why do we need to know the rules in Hajj? Very good, Abdullah. Para hindi masayang ang pag-hajj mo ba eh? Kasi kung iniisip mo na hindi ka nag-aaral at sabi mo na sige lang, maski hindi ko alam kasi nag-hajj naman ako para lang magpamasyal-pasyal, para makita ko yung pupunta kami sa ganon, ganyan. So ibig sabihin bro, wallahi, baguhin mo na ang niya mo kasi ang niya nababago. Mag-hajj ka para sa Allah. So nakuha natin yung tatlo na ang al-iman bil-ikhlas, an-niyya, pangalawa ang pagbabalik loob, ang taubang, pangatlo ay ang sinasabing pag-aaral sa mga alituntunin at kaalaman patungkol sa Hajj. Dahil bro, pag hindi mo alam ang ginagawa mo, walang saysay at hindi mo nararamdaman ang tamis ng kabutihan ng ginagawa mo. Ganon din ang Muslim na walang kaalaman sa Islam, hindi niya malalasap ang tunay na tamis na pananampalataya dahil sa kulang ang kanyang kaalaman. When you have the knowledge of Islam, when you have the knowledge of your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. You will feel the sweetness of faith. It is because of the knowledge in Islam. That is why knowledge in Islam is very important in obligation to every Muslim. Dahil lalo kang napapalapit sa Allah at pag hindi mo alam ang ginagawa mo, khaliwali. Ano yung khaliwali? Basta kahit ano na lang. Bro, alika, makinig tayo doon kay Ustad. Huwag kang makinig dyan kay Ustad. Nagsasawa na tayo. Makinig na lang tayo doon sa, sa YouTube niya, doon sa... Yan. Inudyok ka pa ng kaibigan mong iba ang kanyang sinasabi sa'yo. Pangalawa, at-takhtit al-mali. Paghahanda ng isang Muslim sa kanyang pag-hajj na nagpaplano, kailangan mayroon kang plano sa pera mo. Ilan ang budget mo? Tayo dito sa Saudi Arabia. May budget ba? Wala. Wala, mashallah. Parehas tabay. Nag-hajj ako noon dito. Wala rin akong budget. Pero ang dala ko lang yata 200 riyals. Nakasurvive ako ng 1 week, 200 riyals. Wala akong nagastos, libre tanan ang pagkain. Anong gagastusin mo? Allahu Akbar, libre. Kaya nga Ustad, yung sabi doon sa Mina, yung sa may barracks doon, sabi ng Ustad, kailangan kung mag-hajj kayo, nasa puso.
Kasi dito sabi niya, dalawa yung tawaf. Tawaf dun sa Mina, yung pagkain dun. Dito, saka dun. Gaganon-ganon yung mata. Sa kailangan, Consider. anong kailangan? Nakapokus ka lang sa pag-hajj. Pag-hajj. Hindi yung pagkain. Correct. Unlimited yung pagkain. Yun talaga bro. Kung gusto natin makamit ang gantimpala ng Hajj, focus tayo sa pag-Hajj. So kailangan sa takhtitul mali, taklifiyatul Hajj kamila. Paghandaan mo na mayroon kang pera na gagamitin para ito sa mga nag-Hajj na mula sa malayong lugar. Nagbayad na kayo ng rusumul Hajj, nagbayad na kayo sa mga hotel, sa ticket, at meron kayong extra money, anong kakainin nyo, bibilin nyo, pasalubong, kailangan yan paghandaan. Kaya nga, unang kondisyon na sinabi natin, o pangalawa sa mga pang-apat, lima na kondisyon ay, kailangan mayroon kang kakayahan na pera. Kung wala kang pera na mag-Hajj, hindi obligado sa'yo. Pero napakaganda ng niya ng isang Muslim na wala siyang pera, pero gusto niyang mag-Hajj, na isulat na ang kanyang magandang motibo sa kanyang pag-Hajj. Pangalawa, hindi nararapat na mag-Hajj ang isang tao na walang pera. Pwede ba yun? Paano yung mga nag-Hajj na walang pera? Natuluyan silang nag-Hajj. May sponsor. Oh, paano mo sasagutin yan ngayon? Sabi nila dito, hindi daw pwede mag-Hajj ang walang pera. Ngayon, may sponsor ka, wala kang pera. Paano mo ngayon sasagutin yan? Sabi dito ng mga pantas, La tahujju dinan wa tatruk ahluka dunal mal. Yun pala yun. Huwag kang mag-Hajj na ikaw ay uutang, na wala kang pera, at iiwan mo ang pamilya mo na pababayaan mo na wala kang gasto sa kanila na iiwan. Yun, bro. So, pwedeng mag-Hajj na wala kang pera, pero may sponsor, na alam mong okay lang. Di ba? Tama ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede mang mag-Hajj na walang pera? Ha? Ikaw ligdaw, nag-Hajj ka ba na walang pera? Dentistry ka, wala kang pera? Meron. Ha? Pinagdala lang kami ng center ng magdala ka ng konting panggastos. Hindi naman nagastos eh. Kasi Mashallah, hindi nagastos. hindi nagastos. Sana kasama kita nung nag-Hajj ka. Dahil meron ka palang extra. Ha? Para nalilibre mo ako niyan. Bro, paghandaan natin na meron kang gastos. Pero kung nagkataon na kagustuhan ng Allah na nakapag-Hajj ka, na maski wala kang pera, na iyon ay programa ng Allah, mag-Hajj ka. Importante, may nag-sponsor na center. Na alam mong hindi ka pababayaan. Sa Islamic Center ng military, mayroon pang libre doon yung hadi. Yung magkatay na magbabayad ka ng 500 riyals sa mga nag-Hajj na sila ay tamattu, babayaran pa yun ng center. Pati sa Al-Raji ngayon, binabayaran pa rin. So isipin mo, lahat ng karamihan na nag-Hajj mula dito sa Saudi Arabia, wala silang gagastusin sa hotel, transportasyon, sa pagkain, pati sa pagkatay, lahat sa center. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu salihat. Napakalaking maswerte, mapalad ang mga taga rito sa Saudi Arabia na nag-Hajj. Kaya minsan, hindi ko makalimutan, gusto ko to i-address sa mga kapatid natin na mga balik Islam. Sana hindi kayo ma-offend. Doon ko sasabihin kung sino yung hindi totoo sa kanyang layunin. Sinabi sa akin ng isang ustad dito, alam mo Sheikh, tinawagan pa namin. Kaya dapat sabi nila, ang dapat ipahajj yung mga nagkaroon na ng kaalaman sa Islam,
ilang buwan na sila sa Islam, interesado mag-Hajj. Kasi kung iisipin mo, may mga born Muslim, Maguindanao to Sugyakan, na sila ay bakit nag-abroad dahil gusto nila, hindi lang pagtatrabaho dahil wallahi Hajj ang gusto nila. Totoo yan, sinasabi ko yan dahil born Muslim ako. Karamihan sa mga kababayan ko, maski ang sweldo ko, 1,500, 2,000, 3,000, okay lang yan. Importante makapag-Hajj ako. Tapos pumunta rito, nagpapapumilit sa mga Islamic Center, nag-iiyak, sige, palusot mo kami. Kung pwede lang baguhin yung pangalan ko na Abdullah, ilagay mo si Roberto. Bakit si Roberto? Para lang matanggap. Kasi pag pangalan mo hindi pag Kristiyano, siguradong tanggap ka. Sabi ko, wag. Masisira ang layunin mo sa Hajj. Pangalawa, hindi pwede baguhin. Ikama yan. Pangatlo, walang silbi. Pero sabi ko, anong gagawin? Magdua ka sa Allah. Wallahi, kinausap ko ang mga sheikh. Hindi nyo ba alam na kung sinong dapat karapat-dapat ang mag-Hajj yung mga yung mga born Muslim? Ikakamatay nila, ipaglalaban nila. Pag oras na sila mismo ay nag-Hajj, magbabagong buhay na yan. Doon sa karamihan na naobserban ko. Bakit? Yun nga, ikukwento ko, isang kwento. Bro, ikaw ba si Juan Bautista? Opo, brother, nagising ako, sorry, kasi ginising mo ako sa tulog. Bro, mag-Hajj man tayo ngayon. Di ba nasabi na sa'yo na natanggap ka na nung last week, mag-Hajj tayo ngayon. Mag-Hajj? Ano po ba yung Hajj? Sada. Wallahi bro, walang pagdagdag. Sabi ko, Sheikh, sinabi niya yan. Sabi, buti sa ako, hindi ako nakatawag yan dahil talagang pagkagalitan ko yan. Wallahi bro, yun Sheikh ang sinabi niya. Ano po ba yung pagka-Hajj? Handa ka ba mag-Hajj o hindi? Kasi po, hindi ko alam ang ano bang Hajj. Allahu Akbar. At yung iba pa, nabalik Islam. After ng Hajj o nag-Hajj sila, baliwala lang. After ng Hajj, parang walang nagbago. At hindi, marami bro, marami. Mayroon din akong nasaksihan, sana nanonood siya ngayon, nakasamahan ko sa Hajj, iyak-iyak ng Hajj, totoo ang pananampalataya niya, naging close pa kami, ngayon naging murtad sa Pilipinas. Nag-Hajj na yun. Pero wala tayong masabi dahil ang puso, panghawakan ito ng Allah. Hindi panghawakan ng kahit sino. Patitibayan ng Allah kung sino patitibayan sa pananampalataya, ililigaw niya kung sino maliligaw. Ang gusto ko lang iparbatid dito mga kapatid, pag ikaw ay napapili ka na ikaw ay mag-Hajj, katakutan mo ang Allah at magpasalamat ka ng lubos sa Allah. Isipin mo na ilang tao na nakapila na gustong makarating, makasama sa pag-Hajj, ikaw ang napili. Tapos hindi mo ito siniseryoso ang iyong pag-Hajj. Okay, nakuha natin yung takhtit al-imaniya, nakuha natin yung takhtit al-maliya, yung pagpaplano sa pananampalataya at pagpaplano doon sa pera na gagastusin. Ma huwa thalith at takhtit al-idari. Mamana takhtit al-idari. Ito yung pagpaplano sa paano mo gagawin ang sistema ng plano ng pag-Hajj mo. Halimbawa, mag-Hajj ako. Ano ba ang mga kailangan doon? Ayun. Huwag yung sasama ka ng Hajj, hindi mo alam anong dadalhin mo. Hindi mo alam anong dapat mong dadalhin. Bro, may kasabihan nga ang mga Arabo, kabla rima, tumlaul kanain. Bago ka magpana, na nandun ka sa gubat, tignan mo muna kung ano pa ang mga natitira na mga bala mo na panang. Mali mo, magpapana ka, yun lang pala, wala ka pa rito. Hindi ka ang pupunta ng halimaw na gusto mong patayin. Paghandaan mo. Ito ang sinasabing paghahanda sa Hajj. So, pag ikaw ay mag-Hajj, kapatid, iplano mo, ano yung mga dapat kong gawin? Ano yung dapat dadalhin? Sabi dito, ta'akud al-jawaz wa rakmul hawiyah. Of course, kailangan yan na siguraduhin mo na nakapag-renew ka ng passport at yung passport mo may tatak na pwede kang mag-Hajj. Kaya ikaw ay
mag-hajj. Dito sa Saudi Arabia, for example, huwag kang mag-hajj hanggat hindi ka makakuha ng tasrih. Patawarin tayo ng Allah, noon naging biktima kami na nag-hajj na wala kaming tasrih. Yung iba nagdadaan-daan pa sa gubat. Oh bro, okay lang pero tanggap ang hajj natin pero makasalanan daw tayo. At okay lang kasi nagtatawba naman tayo, nagsasabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ha? Yung mga damit Mm. hindi man suotin. Subhanallah. Sila takot paggawa. Pero ang sabi naman doon ng mga iba, okay lang naman daw kasi nagtuturo ka ng karamihan para i-guide mo sila. Magtawba ka lang sa Allah. At sinasabi nila, yung iba, mayroong mga exemption to the rules. Subhanallah. Eksipin nyo pati sa Islam, maski wajib, maski dapat, pero may exemption to the rules na pwedeng hindi ka magkasala. May mga gawain na haram, pero pwede mong gawin kung kinakailangan. Palito sila, Ustad. Baguhin mo ngayon, Ustad. Parang nalito ako sa sinabi mo. Mamaya, gagawin nyo na yun. Sabi niya namin ni Ustad Amrullah, pwede daw Binabalaan kita kapatid, makinig ka mabuti. Huwag kang mag-decide sa sarili mo na narinig mo na yun na yun. Napag-aralan nyo yun, di ba? Na may mga bagay na kung ito ay ikakamatay mo, ikakapahamak mo, pwede mong gawin ang haram sa oras na yun para lang makasurvive. Na ang kondisyon, ang puso mo, hindi nalulugod doon sa gagawin mong haram. Ang masama at masaklap, salamat dahil nakatikim uli ako ng haram. Na gusto rin pala ng puso mo at sarili mo. Mag-ingat-ingat kabay. Dili na siya mao. Hindi yun dapat. So pangatlo, takhtitul idari ay kailangan meron kang tasrih, kailangan meron kang rusum, yung mga gagamitin, pangbayad, at kinakailangan lahat ay preparado na handa mo sa paghahajj mo. Kasi yun yung tartib, yung ginagawa mo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, una na ating lecture dito, sinabi ko sa inyo, naghanda siya. Anong ginagawa niya? Inahanda. Pero at least yung paghanda, ipinapasaalan natin sa Allah ang lahat. Kasi pwede mabago. Mangyayari ang itinakda ng Allah. Yung hindi, yung gusto mo. Kahit papaano, ginawa mo kung ano yung dapat sa'yo. Pang-apat, takhtit as-sihi. Ang pang-apat ay may pagpaplano na maganda ang iyong pangangatawan. Kaya pag-hajj, magdala ka ng mga vitamin C. Yung nagtitake ng mga maintenance na gamot, mag-take ka ng maintenance. Huwag mo gawin yung katulad ng ginawa ng kapitbahay namin. Sabi ng asawa niya, inatake doon sa puso sa Arafah. Bakit? Alam mo kasi, Sheikh Amrullah, sabi niya, mag-hajj ako para sa Allah. Makapangyarihan ng Allah. Lahat gagawin ng Allah sa akin. Ang niya ko, yung mga medisina ko na yan, hindi ko yan dadalhin. Magtawakal ako sa Allah dahil para ito daan sa Kanya. Pumunta siya, dumating doon, nahihilo na hanggang dumating, inatake siya doon. Nasaan yung gamot niya? Mafi. Yun ba ang pagtatawakal, bro? Hindi. Gawin mo kung ano yung dapat. So, kailangan ang isang tao, takhtitus sihi, kailangan magpa-examine ka muna bago ka mag-hajj. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag doon na vaccine for hajj. Hindi ka pwede mag-hajj na meron kang sakit na nakakahawa. Hindi ka pwede mag-hajj na ikaw ay may sakit. Di ba? Yun ang kasama rin sa mga kondisyon na kuha natin kanina. Tajhiz adwiyatu al-lazima. Yung mga maintenance na nagtitake ng maintenance, kailangan meron. Yung walang maintenance, anong kailangan nila? Kuha ka ng inumin na vitamin C. Pwede yun. Red Bull, pwede ba? Centrum. Pwede Centrum. Red Bull at saka yung energy drink, pwede? Bakit hindi pwede? Na hindi ako nakatulog ng isang araw.
Nagbibigay sa akin yun ng lakas dahil magtatawaf kami. Nagsasabi na kayo agad na hindi pwede. Ang daming mga ulama dito ngayon sa Bitek. Omar Tumarokon, ang dami ng mga ulama na natin ngayon, mashallah, nag-judge na mga mufti. Na hindi na pwede. Bro, kung minsan lang na uminom ka ng Red Bull energy drink na kinakailangan para mabigyan ng lakas, 1-2 beses, bakit hindi pwede? Kaysa sa hindi ka uminom, na sa oras na yun, pabigat ka sa mga kasama mo. Dadalhin ka nila. Ako, may na-experience ako. Nung nag-last na 2 years ago, nag-hajj kami. Wallahi, iniwan namin siya doon. Pinuntaan ko kami nung isang kasama namin. Sabi ng sheikh namin, umalis na tayo. Kailangan ka doon. Mas marami ang maiwan mo kaysa sayang isa na yan. Sabi ko, bro, bakit? Sabi niya, Sheikh Amrullah, nakalimutan ko kasi yung maintenance ko. Allahu Akbar. Delikado itong maintenance pala, bro. Pag nakakalimutan. Alam mo kung pwede, wag nang mag-maintenance eh. Dahil pag na-maintenance ka, maintain. Kailangan mo lagi dala yan. Tuloy-tuloy na yun. Pasalamat kayo na hindi kayo nag-maintenance. Okay. Aryadatun naum. Masya Allah, kailangan din mayroon kang preparasyon na malakas ang iyong pangangatawan at kailangan mayroong sapat na tulog. Paano yung mga hindi natutulog? Pulatlat ang mata sa taas ng langit. Dahil mabuti kung nagbabasa ng Quran, o walang problema. Ang tinitignan niya na cellphone. Nag-hajj na nakikibalita nung nangyayari kay Donald Trump. Anong pakialam ko kay Donald Trump? Anong nangyayari sa Pilipinas o sa mga bansang nag-aaway-away? Bro, lahat yan nasa Allah. Wallahi, wala kang magawa. Wala kang kahit anong magagawin mo. Kapasyahan ito ng Allah. Ipaubaya mo sa mga otoridad. Ipaubaya mo sa mga taong silang may karapatan na dapat magsalita, mag-comment. Ikaw na wala kang karapatan magsabi, gusto mong pakita ng gilas. Hada la yanbaghi lil Muslim. Very good, bro. Dua na lang. Ya Allah, tulungan sila kung sino ang dapat na sa tama. Panglima, bago sa panghuli, tajhizul amti'ah. Ito yung paghahanda mo doon sa mga bagay na dapat mong dalhin. Malabisul ihram. Kailangan meron kang ihram na dadalhin. Kailangan meron kang bag, hakibatun khafifa. Meron kang bag na dadalhin. Hindi yung pagdating mo doon, bro, may bag ka, bro. Hindi ko nakapagdala ng bag. Allahu Akbar. Naalala ko yung una na meron siyang charger. Sabi ko, bro, ba't di mo dinala yung charger? Hindi na ako nagdala kasi alam ko yung mga iba dito may dala silang charger. Yung charger ko sa bahay kasi baka masira. Gusto ko alagaan yun. Dito na lang ako manghiram. Bro, pwede ba? Hindi pa okay manghiram pero siguro hindi rin maganda kung mayroon ka. Diba? Hindi magandang ugali yun ng Muslim na umaasa ka sa iba. Pabigat ka kaya sa iba. Bro, may mga tao na maski nagpapahiram yan sa ilalim. Yes, sukara niya, mama. Sa kanisya na niya. Walang niya ito. Ako ang inaasahan nito eh. Ba't lagi siya nanghihiram sa akin? Alhamdulillah, sa Islam tinuruan tayo na mapagbigay. Hindi tayo dapat maging sakin. At ganun din, asyahan al-jawal. Yan. Bakit sinabi ng mga pantas al-jawal? Kasi kailangan natin ng cellphone ngayon. Pag nawala ka, bro, asan ka ngayon? Bro, send nyo yung location. Allahu Akbar, ganda, no? Bro, bilang panghuli dito, bago ang panghuli, kailangan nating sumunod sa Amir. Ang pag-hajj, wajib na sumunod sa Amir. Maski nagkamali ang Amir, mayroon kang gantimpala. Pag hindi ka sumunod sa Amir, nagkakasala ka, hindi maganda ang lakad ninyo. Wala pang baraka. Pang-anim, athna'ul hajj, sa oras na ikaw ay nasa hajj,
tajannub al-izdiham, yung umiwas ka doon sa mga nagtutulak-tulakan na maraming tao. Paramihin mo al-iktharu bid-du'a was-sabr wa husnul khuluq. Allahu Akbar. Ang pagiging matimpi, matiisin, nadadaan ka sa mahirap na maraming pagsubok ng maraming tao. Hindi lang doon sa hirap na nahihirapan ka sa paglakad o sa init ng araw o sa dami ng tao. Hirap at pagtitiis doon sa mga haram na nakikita mo. Meron yun sa Hajj. Meron kang... Maraming to. Alam nyo na yun. Iwasan ang mata na tumingin sa hindi kaaya-aya pag ikaw ay nasa Hajj. Kasama yun na yun ang iyong gagawin. Wala tashtagil nafsaka bi kathrati taswir wal kalam bi ghairi faidah. At huwag mong gamitin ang palagian na ikaw ay laging nagvi-video o nagpi-picture-picture na hindi naman dapat. Kung dapat, okay, gawin mo. Nasa niya pa rin yan. At kung pwedeng iwasan, mas maganda iwasan. At ikaw ay ganun din sa pagpapanalita ng mga salita na hindi kaaya-aya. Sa Hajj, mga kapatid, isa sa malaking pagsubok sa Hajj ay ang pananalita. Wala jidala fil Hajj, sabi ng Allah. Walang dapat may argumento o walang bangayan sa pag-Hajj. Kasi sa Hajj, dyan nangyayari ang maraming pagsubok sa mga Muslim. Laging mainitin ang ulo mo, laging gusto mo may kaaway, may marinig ka, sasagutin mo na yung kapatid mo. Samantala kung gusto mo matanggap ang Hajj mo, kailangan mong paramihin ang pagdikr sa Allah, pag-aalaala sa Allah, pag-istighfar at pagdua at pagtitiis sa lahat ng alamang mga nararanasan ninyo. At pangwakas, mga kapatid, khuttatu ba'dal Hajj. Ano ang plano mo pagkatapos ng Hajj? Yung iba nagplano before Hajj. After Hajj, mafi mushkila. Importante, nakapag-Hajj ako. Mayroon palang plano bay pag ikaw nakapag-Hajj na. Meron, wala? Dapat may plano ka after Hajj. Anong plano mo? Ituloy mo ang natutunan mo sa Hajj. Anong parte? Astaghfirullah. Khuttatul ba'dal Hajj ay al-muhafadhatu ala salah. Nag-Hajj tayo ng 7 araw, 5 beses tayo nang nagdarasal. Masya Allah, kasama ang Fajr sa oras niya. Yan, sa loob ng 7 araw, dapat tuloy-tuloy yan. Wa aidan at-ta'atu lillah, ang pagsunod sa mga pag-uutos ng Allah at mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syukru lillahi at-tawfiq, at pagpapasalamat ng lubusan sa Allah na binigyan kanya ng tawfiq, wa istimraru bit-taubah wal istiqamah. At ito yung patuloy na paghiling sa Allah, pagbabalik loob sa Allah at paninindigan sa iyong mga nagawa sa Hajj na napatawad ka na ng Allah. Dahil mga kapatid, ang gantimpala ng Hajj, man hajja walam yarfut walam yafsuk raja'at kayawmi waladatu ummah. Ang sino mang nag-Hajj na kinumpleto niya, na hindi siya nakagawa ng mga pananalitang makatampalasan, mga gawain na hindi kaaya-aya, siya ay parang alalaong baga, ipinanganak ng kanyang ina na walang kasalanan. Pag nag-Hajj ang isang tao. Sa mga kababaihan, bilang panghuli, ang Hajj ninyo, alam nyo ba na ito ay itinuturing na ito ang inyong pag-Hajj? Ito ang inyong jihad. Sabi ni si Aisha radhiyallahu anha, usugo ng Allah, napakalaki ang gantimpala ng mga kalalakihan na pag sila ay nag-jihad sa Allah, diretso sa paraiso. Paano naman kami mga babae, na paano kami mag-jihad? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah. Ang Hajj na kinumpleto na tinanggap ng Allah ay walang gantimpala maliban sa paraiso. Kayo na mga kababaihan, ang inyong jihad ay ang Hajj.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain at ang ating pag-hajj. Nawa mga kapatid, ang pagtitipon natin ngayon sa kaalaman patungkol sa paghahanda sa hajj at kung sino yung mga tao na nararapat mag-hajj, natutunan natin, ibahagi natin, isabuhay natin. Barakallahu fikum wa kataballahu ajrakum wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.